video, share ko lang pala sa inyo yung na-experience namin nung flight namin, nung bakasyon namin last month, yung papuntang from Canada to Philippines. Alam nyo ba, na sobrang excited namin, 7 o'clock in the morning yung flight namin, pumunta kami ng airport 2 o'clock in the morning. Kaya napakaaga namin kasi pasiguro ako noon kasi nga akala ko wala kaming masasakyan ng maaga papuntang airport, kasi may option B ako noon na pag hindi kami nakasakay, gagamitin ko itong sasakyan, ihahatid ko muna yung family ko at yung mga luggage sa airport at babalik ako sa bahay, ipapark ko itong sasakyan at saka kukuha ko ng maliit na masasakyan na Uber papuntang airport, kasi mas madali yun kaysa nung malalaki minsan wala. Mabuti na lang meron kaming nasakyan na malaki talaga na SUV, nakasyang-kasya yung 5 luggage namin at kami at yung mga carry-on namin. At yun, nung nasa airport na kami, napakaaga namin, syempre 2 o'clock pa lang andun na kami at saka relax lang, talagang parang lalakad-lakad lang kami, nag-check-in kami ng mga luggage namin. At alam nyo ba, 4 or 5 o'clock in the morning nasa boarding area na kami, kaya nakapag-breakfast pa kami. Ayun, naglakad-lakad kami sa airport, hindi kami nagra-rush nun. At nung nag-flight na nga kami, nag-boarding na kami ng 7 o'clock, yung flight namin papuntang San Francisco, yung unang stopover namin, yung biyahe namin nun is 5 hours. Akala namin may pagkain kaming maayos doon sa airline, yun pala juice, tubig at saka repack ng biscuit ata yun. Yun lang yung unang stock namin. Akala namin meron pang susunod. Kaya pagdating namin sa San Francisco, gutom na gutom kami sa biyahe. Kasi at tapos nagmamadali pa kami kasi nga yung stopover namin doon 2 hours, pero maglalakad pa kami. Medyo may layo-layo pa yung nilakad namin kasi na-delay yung pagbaba namin sa airline from Canada to San Francisco nga. Pag baba namin, nakakonsume pa kami ng mga 30 minutes bago kami nakababa ng airline. And then naglakad pa kami for 15 to 20 minutes ata yung papunta dun sa boarding area. Ayun, pag namin, mabuti na lang meron kaming nabili kahit papano ng pagkain, pero yun nga lang, medyo mahal kasi yung Canada to US dollars, mas mataas yung value ng US dollar sa Canada dollar, kaya yun medyo napamahal yung pagkain. At least nakakain kami. And then mabuti na lang na-delay yung flight namin papunta naman from San Francisco going to South Korea. Yun naman, lumipat kami, mas malaki na yung airplane na nasakyan namin, kasi yung galing dito sa Canada to San Francisco 737 lang. And then yung nasakyan namin papuntang South Korea nasa 747 na, malaki na. At dun naman talagang ang daming pagkain. Kaya oras-oras kumakain doon. Kaya yun, grabe yung pasalamat namin kasi talagang ang daming pagkain, sunod-sunod kakain lang, mag-o-offer na naman ng pagkain, ng snacks, ng drinks. Kaya binawi naman dun sa from Canada to San Francisco kasi talagang wala, kaunti lang yung pagkain namin dun. And then yun, yung biyahe namin papuntang South Korea, ang duration naman is 12 hours, more than 12 hours siya. And then pagdating naman namin sa South Korea, kasi dun sa US napaka-crowded yung San Francisco, medyo talagang ang dami ng tao, napaka-busy na airport. Pagdating namin sa South Korea, sa Incheon International Airport, ang ganda kasi kaunti yung tao, ang laki ng airport. Tapos hindi kami nahirapan pag-transfer naman ng papuntang dun sa boarding area papunta naman ng Pilipinas. Kaya yun, nakapag-pasyal-pasyal pa kami doon, nakapaglakad-lakad pa kami sa airport ng South Korea. And then yung biyahe naman namin from South Korea to Philippines naman sa Ninoy Aquino International Airport, kung naman siya 4 hours, pero yung airplane na nasakyan namin is airline naman ng South Korea. At saka maliit na siya, parang ganun yung nasakyan din namin sa Canada going to San Francisco, 737 na lang, maliit na lang. Kaya masakit sa tenga pag maliit ang eroplano. Kaya yun,
Grabe, pagod na pagod kami nung biyaheng namin yun. Yung talaga mga itsura namin. Akala mo yung biyahe namin yun is 28 hours. Inabot kami ng 28 hours kasama na yung mga stopover namin. Tapos pagdating naman namin sa Pilipinas, excited nga kami. Picture kami kasi meron dun yung jeep. Yung jeep, kalahating jeep lang. Kung ano yan, alam yan yung mga galing sa International Terminal 1, makikita yung jeep na yon, yung kalahati. Pwede kayo mag-picture doon. At saka punta rin kami dun sa ano yan, punta din kami sa duty free at bumili rin kami ng mga chocolate kasi merong mga promo doon. Pag bumili ka daw ng isang package na chocolate, merong free na bag. Yun. Nakakakuha rin kami ng bag. At saka yun, medyo madali lang yung pagpas namin sa immigration kasi meron na akong yung e-travel pero hindi ko nagawan yung pamilya ko. Ako lang yung nakagawa kaya medyo natagalan pa kaming paglabas doon, pero hindi naman pala i-check na doon sa mga luggage, yung mag-check ng luggage hindi na, pinadaan na lang kami kasi anong oras na yun, 12 o'clock na kami nakalabas ng Terminal 1 sa Ninoy Aquino. Ayun, sinundo kami nung pinsan ng asawa ko, mabuti na lang, at sinundo kami ni Ate Nini. Ate Nini, shout out sa iyo, maraming salamat sa iyong tulong. At yun nga, check-in kami sa, hindi kami nag-check-in sa hotel, kumuha lang kami nung sa booking.com, yung mga condo na mga pinaparent, mga transient yun. Yeah. Ikikwento ko naman yun sa susunod na video namin. Salamat sa mga manonood po ng aming vlog. At don't forget to like, comment, and share na rin po ng aming video. At follow na din po ninyo ang aming page and subscribe. Thank you so much. Bye-bye!